Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Last day here in Bangkok. Pauwi na akong Pilipinas mamayang hapon. Ito po, breakfast po. Katatapos lang. Yan yung green, ano yan. Baklang juice. Hindi po. Guava juice po yan. Ito po yung iniinom ko ngayon. Bato na may marijuana. Charot. Siya, ano na. Okay. No, it's okay. Thank you. Only one cup because I will have palpitations if I have more cups of coffee. Sino ba mag-aakala na operation pala siya? Hindi ko na siyang mainom. Kasi akala ko herbal. Bato na may marijuana. Hindi ka bang malokan siya? Yung bang uso na yun? Shariwana. Maribabu. Marijuana shabu. Huwag kayong mag-alala. Magsasalita ako mamaya. Wait lang muna. Bumibelo lang. Okay. Okay. Pupunta muna tayo. Swimming pool area para doon ako makapagtalak ng bonggang-bongga. Okay? Kasi nabubulahaw yung mga tao dito sa restaurant. Kap kun kap. Thank you. Yan po. Wait lang po. Maghanap ako ng pisto doon sa area swimming pool. Ayun po. Wait lang. Okay. Okay. Anong masasabi ko kay Matubato? Naku, Diyos ko. Kuha lang ako ng tuwalya. Sandali. Kasi maliligo ako. Pool. Yan, dito po tayo sa... Ayan. Yan po. Yan po yung gym nila. Hindi ko naman nagagamit kasi hindi ako nag-gym ngayon. Panahon na po. Libriha o spa mo ba stress tayo? Okay. Ang masasabi ko lang po ganito. Kung matagal ka ng nag-witness ka na dapat, di ba? Hindi yung ngayon ka mag-witness. At saka, yung parang nakakatawa kasi, kung matagal mo nang alam yun, mo na, diba? Dapat kinestyon mo na. Dapat pumalag ka na dati pa, diba? Hindi yung ngayon ka pumalag na, at saka, napaka illogical kasi, nung hindi siya presidente, doon ka takot, tapos doon ka hindi nag-testify. Ngayong presidente na siya, ngayon ka pa lumantad, 'di ba? Yung parang ba't ka yun lumantad? Ba't ka yun lumantad? 'Di ba? 'Di ba napaka-weird na bakit ngayon ka lang lumantad na presidente siya? So parang what is your motive? What is your reason? Kung nasa Witness Protection Program ka ng matagal na, ba't ka hindi nilabas dati? Ba't ngayon ka lang nilabas? Diba? Bakit hindi ka nilabas ng eleksyon? Diba? Na pwede namang gawin nila yun kasi kontrolado naman din nila yung Senado. Ba't ngayon ka nila nilabas? So, ano yung motive? Ang sinasabi ko kasing weird dito is that if the allegations of the DDS are correct or are true, assuming they're true,
di ba dapat dati pa yan? Di ba dapat dati pa yang nailabas na? Di ba dapat dati pa yang naipakita na? Yun po yung position ko. Yun po yung nasa isip ko. Yung mga sinasabing may mga nalalaman siyang alam ni ganito, alam ni ganyan. Madali namang i-research yan eh. Madali kasi maging testigo, madali magsabi, ay nag-ano tayo, magkasama tayo na ganito, magkakita tayo ng ganyan. Pero tignan mo yung motive ng tao, tignan mo yung may motibo ba siyang gumawa ng ganon. Kasi pwede naman natin sabihin natin half truths are still lies, 'di ba? Yung pagkasabihin nito, alam kong ganito siya, alam ko natutulog siya ng alas 8 ng gabi, alam ko natutulog siya ganito ganyan. So alam ko yung kanyang way of life. Malamang totoo yun, pero pwede nilang pagtagpiin yon at mali pa rin. Hindi pa rin totoo lahat, 'di ba? Like for example, ako, meron akong alam sa isang tao na hobby niya, for example, mahilig siyang kumamot sa betlog niya. Oo. Yung sinasabi, mahilig siyang kumamot sa betlog niya. Pag nakakita siya ng babaeng maganda na kumakamot siya sa betlog niya, pwede kong gawin kwento yan, mahilig ko sa betlog yan kasi kaya nung nakita niya yung babaeng yun, kumamot siya sa betlog niya, kaya alam ko na gusto niya yung babaeng yun at ni-rape niya, nakita ko ni-rape niya, yung ganon. Pwede kang gumawa ng kwento na ganon. Yung sa gun for hire, hindi ko alam na gun for hire siya, pero marami gun for hire sa area na sa Davao, sa Davao mismo, not Davao City but Davao as a general rule, kasi may mga clients ako na namatay dahil nabiktima ng gun for hire. 5,000 lang, totoo yun. Ganun kamura yung buhay dito sa Pilipinas. Ang sinasabi ko kasi sa post ko dati ng bakit ako nagiging na ako ngayon vocal, because number one, well, kaibigan ko si Ma'am Laila. That being said, may mga ka-frat kasi sa kakasuro siya na hindi din naman din gusto yung nangyayari. Why? Because number one, it is for me ano bang gustong palabasin? Ano bang show ang gusto nilang palabasin sa Senado? Kasi una, ang daming kailangan nating gawin na mga batas na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Yung una, yung ating family code na dapat baguhin na natin. Ang daming batas ukol sa mga mahihirap, ang daming batas tungkol sa yun sa dual citizenship natin na kailangan nating baguhin talaga, na gumagawa nga kami ng paraan. Ako nga may pinapagawa sa aking version ng dual citizenship law na Diyos ko, dahil sa tagal ng panahon, ang tagal-tagal kong hindi pa natatapos kasi nga medyo masalimuot. Ang daming batas na dapat gawin, ang daming batas na dapat siguro yung rules of engagement natin doon sa pag-treat ng witnesses, siguro rules of engagement ng kapulisan, o siguro income, baguhin natin yung income status ng ating mga kapulisan. Wait lang. Okay, so yun. So yun po yung masasabi ko. Yun. Sorry na, may kinakausap ako sa text eh. Kaya ang daming batas na pwedeng gawin, ang daming investigasyon na pwedeng gawin, ang daming investigasyon na dapat bakit ito yung inuuna natin? Tapos sasabihin ng iba na credible witness siya. Well, credible man o hindi, I don't think that should be the priority ngayon ng Senado. Bakit? Kasi it only encourages destabilization eh. It only encourages people it only encourages
uh, it only encourages people to what, to question the to question the government, the presidency, for example. It only encourages people to question the stability of government. It only encourages it only encourages the drug lords to be empowered. It only empowers the drug lord kasi aba, tinutulungan kami, ganun. So doon ako napaparaning, doon ako naloloka. It's not about human rights. It's not about violation of human rights kasi in the scheme of things, the rights of the accused are there and are in place. In fact, the Bill of Rights are in place. But sa totoo lang, may Bill of Rights din naman tayong mga ordinary citizens, 'di ba? Meron tayong sarili nating karapatan na kahit papaano dapat manguna dun sa rights of the accused. hindi ko kasi maintindihan bakit ipa-prioritize yung rights ng akusado kaysa ng rights ng ordinary citizen. Yun po yung masasabi ko. Kasi parang nagiging witch hunt na naman ulit, na nagiging parang ginagawa nila naman yung parang si GMA, si President Duterte, na kung ano-anong nilalabas, na kung ano-anong pinaparatang, na at the end of the day, wala namang na-prove. Anong nangyari kay GMA? Anong nangyari kay Gloria Macapagal-Arroyo? Wala naman silang na-file na kaso. Wala naman silang hindi naman nila naipakulong. Naipakulong nila, pero, di ba, na-acquit din. So true or not, para tayong nagiging society ng chismis. Na porket nagsabi ng ganito, ganyan, maniniwala agad kayo. This is true, which is true in all societies now. Syempre ako biktima din ako ng ganyan. Ka-questionin ka gagawan ka ng may gagawin sa yung kwento. Syempre, apektado ka kahit papano, 'di ba? Apektado ka kasi pag may nagsasabi ng ganito, kasama kami, ganun. Syempre, ikaw bilang abogado, bilang professor, bilang isang nagtuturo sa mga estudyante, syempre, ikaw mahihiya ka sa sarili mo na issue ka sa ganun. Na-issue ka sa ganun kahit naman sabihin na natin kailangan pang i-prove ng taong yon o ng kahit kanino man, but at the end of the day nagiging accusatorial tayo, and then ang inaakusahan natin nagsasuffer na, which is not for me the correct thing, di ba? Kasi dapat pag inaakusahan hindi na nga muna minimedya hindi na nga muna sinisiwalat kasi akusasyon pa lang yan parang hindi po naman alam na totoo yan or hindi, kailangan mo pa pang ipagpatunay, pero wala na, isiniwalat mo na sa lahat. Sinabi mo, pokpok yan, kahit hindi mo alam na pokpok, nakita mo lang na pumunta sa hotel, malay mo pumunta sa hotel na naniningil, di ba? So pag sinabi mong pokpok yan, na i-Facebook mo na, kahit sabihin natin yung ibang tao na nakakilala sa taong yon hindi maniniwala doon, pero yung mga taong hindi masyadong nakakilala sa taong yun maniniwala. Di ba? So ganun din yung nangyayari kay Mayor Duterte ngayon, na ako yung isa sa mga inutusang pumatay. Ang daming pwedeng umami ng ganun. Pwede kang may amin, nag-jump kami ni Mayor Duterte ng shabu, di ba? Madaling gawa ng ganung kwento, at saka maraming sasakay niyan. Ganun po sinasabi ko. Ganun po yung aking pananaw diyan. Kasi dapat nga may batas tayo regarding that Kasi ngayon lahat na lang pwedeng magsiwalat ng kung ano-anong kabalbalan sa Facebook. Lahat na lang pwedeng magsabi sa Facebook, "Oy, ganito ganyan, ganito." Totoo man o hindi, 'di ba? Nawawalan tuloy ng right ang isang tao na i-depensa ang sarili niya, kasi kahit na abogado pa man siya o hindi, wala ka nang magawa doon sa inilabas na kwento Wala ka nang maigawa doon sa nangyaring chismis sa'yo. Na in fact, ang gagawin mo na lang is pwede mong i-disregard. Paano pag
hanggang mga tao na importante sa'yo, nilagay sa eskwelahan mo, nilagay sa ganun mo. Ang sinasabi ko lang is, once you witness or testify in a proceedings na hindi naman talaga siya katulad ng proceedings na pang korte, kasi ito political proceedings to investigation in aid of legislation, wala namang makukulong dito. Pero kung imimedya mo, kasi dapat in aid of legislation, it is to aid the legislators. Ibig sabihin, tulungan yung mga legislators na makapagawa ng batas. So in this point, pwedeng hindi naman natin, pwedeng pwedeng hindi public hearings yan, pwedeng nakatago yan. Kasi nga, that is what you call a matter of national security. Kasi kung presidente ang ituturo mo, may maniniwala, may hindi. At kung may maniniwala, may magte-take advantage niyan. He is already a person of power, of interest. And he is already representing our country in international community. So if you are Filipino and if you are pro-Filipino, dapat protektaan mo yan. Na kahit mag-hearing ka man, kung ilabas mo kung sinong demonyong witness na yan, na si Matubato o sino ba yan, eh di dapat hindi yan nakasiwalat for all the people to see. 'Di ba? Kasi hindi naman yan accusatorial matter That is a matter for legislation. So kung makakatulong yan for legislation, which I suppose, technically, na dapat may batas na lalabas dyan. Kasi pag walang batas na lumabas yan, ano yan, witch hunt lang naman yan. Yung mga style na naman nila na I charge this, I charge that, etc. etc. ganon. Ginagawa na nilang katawa-tawa yung Senado Kaya nga, ano bang qualification para maging Senado ka? Prosecutor ka ba talaga doon o talagang mambabatas ka? Kasi ang daming ginawang aid of legislation, wala namang nangyayari. Nag-aid kayo ng nagkaroon kayo ng legislation doon kay Hayden ko. Okay, so nakailabas. Nailabas yung cybercrime. Okay lang 'yon. Pero ang daming legislation ninyo na wala namang nangyayari. 'Di ba? Oo. So, 'di ba nakakainis na sabihin ng mga tao na ginagawa nila ito in aid of legislation, because clearly this is not in aid of legislation. Because if this is in aid of legislation, everyone should know that hindi ordinaryong tao yung tinitira nila, hindi ordinaryong tao yung pinaparatangan nila doon. Una, President Duterte is immune from suit. He cannot be sued at this point in time. Okay, he can only be impeached. Okay. If it was an impeachment proceeding, hindi dapat sinimulan na nila doon. Hindi yung gagawa sila ng kwento, gagawa sila ng madaming kaek-ekan, gagawa sila ng investigation kung sino-sino witness papuntahin nila. Hindi nga natin ma-qualify yung witness because in court, you have to qualify the witness. Ika-qualify mo kung can he be a credible witness? Can he witness for anything, for something? So usually kasi hindi naman witness ang tawag diyan sa Senado resource person. So dapat qualified yun. Dapat tama ba talaga sinasabi ng taong to? Dapat, kasi before nyo dapat ilabas yan na dapat na-verify nyo kung totoo yung sinasabi. Kung hindi naman nagkakatugma-tugma, nagmumukhang moro-moro, di ba? Nagmumukha tuloy nakakatawa. So, lahat na lang ng tao pupuntang Senado at magsasabi. Now, ang tawag dyan, demolition job. And, sorry, Senator Trillanes, you're known for that, di ba? Buhay na patotoo si Binay na talagang magaling ka talagang mag-demolition job. Siguro dahil diyan ka kumikita, hindi ko alam, 'di ba? Ang masasabi ko lang po talaga nito, simple lang. Kung gusto niyo, kung ang purpose niyo talaga ay gumawa ng batas, pwede niyo close door yung investigation, yung mga question and answer portion ninyo na walang ikasisira, na hindi mai-empower yung mga rebelde na ayaw kay President Duterte, na hindi mai-empower yung mga drug lords na gumawa ng hakbang, na hindi mai-empower yung mga kunwari, mga witnesses, kunwari mga drug pushers na biktima kuno, 'di ba? Sana ganoon naman.
Kasi ang ginagawa nito, nagpapapogi lang din kayo eh. At ang problema nito, hindi naman kayo pumapogi ngayon eh. Mas lalo akong naiinis. I have nothing against Senator De Lima, but ma'am, please, ma'am naman. Kasi, alam mo ma'am, nung kay Ma'am Janet, naniwala naman ako sa iyo eh. Naniwala ako sa sinabi mo eh. Pero, ma'am naman, please. Kasi nakakainis na kung sino-sino lang ipapakita niyo, tapos akala ng iba totoo, which should not be the case, 'di ba? Kasi ngayon, nagiging uso talaga ngayon ang trial by publicity, 'yun ang problema. Naging uso ngayon yung sasabihin ka lang magnanakaw siya. Kahit sa Facebook mo isasabihin, ang daming maniniwala diyan. Ang daming magsasabi, "Oh, totoo." Ako nga, in fact, I took a leave from my teaching position because ayaw kong madama yung institusyon doon sa mga nagsichismis sa akin para at least level playing field na. Ayaw ko naman damay ng ibang tao kasi nadadama yung ibang tao na wala namang kung galit kayo sa akin lang kayo magalit, 'di ba? Huwag niyo idama yung ibang tao kasi wala silang hindi naman nila kasalanan 'yon. Yun po yung position ko. But hindi naman pwedeng gawin ni Mayor Duterte yan eh. Hindi naman pwedeng gawin ni Mayor Duterte na ay maglilive ako bilang presidente para hindi madama yung Pilipinas, 'di ba? Hindi niya kayang gawin yun kasi nga 24/7 yung trabaho niya. Unlike me, I can just simply say okay, while I am filing my case, while I'm doing the legal thing to clear my name, I will take a leave from my job. From the job that it's not a job, it's a vocation, it's a profession. I love teaching, but I have to leave that because I have to finish what this person has started. Yun po. Yun po yung sinasabi ko. Ngayon, but Mayor Duterte cannot do that because he is the president of the Philippines. So, madadamay din tayo. So, yung position ko in the Senate hearings, it's like if you're really for the Filipinos, if you're really for the progress of the country, bakit hindi nyo pag gusto nyo mag-investigate kayo, but please do not put it in the open na pwedeng pagpiestahan ng kahit sino man. Kasi nga nagiging piesta ngayon eh. Alam mo yon, nagiging feeding season ngayon ng mga oportunista. At maraming oportunista sa Pilipinas, maraming tao na ayaw kay Mayor Duterte, but the bottom line is siya ang presidente natin. Wala kayong magagawa doon. Kahit tumambling man kayo, wala kayong magagawa doon. At do not hope for an EDSA 4 kasi he has the support of many people. Ako wala akong anak, pero ang mga kaibigan ko na may mga anak, masaya sila na at least safer ang Pilipinas ngayon while he is president kasi madaming natatakot. Hindi katulad dati na sa kalagitnaan ng daan, makikita mo pinapatay yung tao, hino-hold up dahil sa cellphone. Ngayon, wala ka makikitang ganon. Kung meron man, paunti-unti. Tumaas ba ang crime? Oo, maraming namamatay kasi ang mga drug lords lang din naman na nagpapapatay niyan eh. Hindi ako natatakot niyan. Hindi ako natatakot kasi kung may pumatay man sa akin, you'll be doing me a favor. Sa totoo lang. Because, ang masasabi ko lang naman sa mga nangyayari ngayon is that I feel safer as a Filipino. I feel better as a Filipino. And I feel prouder as a Filipino because I have a president who really actually cares for the Philippines. Ganun lang masasabi ko. Ngayon, kung doon sa mga namamaratang na wala namang proof dahil pinaparatang, of course, the Senate should legislate that. The Senate should legislate false accusations via Facebook. There should be stricter punishment for those who will simply post in Facebook, yang babaeng yan, pokpok yan. Yang babaeng nagnakaw yan ng 2 milyon sa isang tao. Most of it are not true. Most of it are just statement. Most of it are dala ng inggit, dala ng galit, dala ng kawalang kinabukasan, dala ng kung ano-ano man. 'Di ba? Dapat they should legislate that. But what are they legislating? Investigating something that happened in the past. Now, if that really happened, why didn't you
investigate that when you were DOJ Secretary, Ma'am Laila? Why didn't you not investigate that, Senator Trillanes, when you were still in the Senate? Why did you not investigate kung 3 taon siyang nasa loob ng Witness Protection Program? Bakit hindi niyo yan nilabas nung eleksyon, di ba? Na sana baka nabago pa ang eleksyon. Ba't ngayon niyo lang yan nilabas, di ba? Kasi gusto lang talagang guluhin. Gusto niya lang guluhin ang sitwasyon. Ako, I would have only one thing to say with regard to this. Okay? I'm not saying it as a professor of law dahil wala na yun doon. I'm not saying this as a bedan because at this point I am still a bedan, but I am not I have taken a leave. I'm saying this as a human being. The president is making headway in the fight against drugs. Kahit ano pang akusasyon ng tao, I am for it. Kahit ano pa akusasyon ng tao against me with regard to any drug relation, I am for it 1,000,000%. Bakit? Because I know that drugs destroy the poor. The rich, hindi mo matitinag yung mga mayayaman kasi number 1, pera nila yan. Number 2, kung mabuang sila lang naman yung sila naman ikukulong naman sarili nila sa ilalim ng Makati Medical Center. Okay lang yan. Oo. Pero yung mga mahihirap, pag nagiging addict yan, pumapatay yan, nagnanakaw yan, nagiging drug pusher yan. Okay? Yun po yung problema ko. Yun po yung dapat nating wag hayaang mag-proliferate. Okay? Ngayon, so I am for that war. I am for people to not have access to drugs at a cheap price so that they cannot afford to buy it, and that's the reason why they'll be forced to stop it. 'Di ba? Ganun lang naman kasimple yan. Pag hindi mo, kung nabibili mo nung shabu ng tagpipiso-piso o tagbi 20 pesos, talaga naman kahit sinong demonyo pwedeng mag-drugs, di ba? Pero kung hindi mo siya mabibili o hirap kang bilhin, wala yan. Hihitit yan ng pandan o kaya ng katol o kaya ng kung kaya dahon ng mariposa, di ba? Yun ang sinasabi ko. Now, if what you're doing is actually what you're undermining the leaps and bounds that has been done to rid the government of this scourge. Kasi ang dami-dami ng apektado nito. Ako nanonood din ako ng Narcos. Nanonood ako ng Narcos 1, Narcos 2. I know Pablo Escobar's life. I know, I watch it because I started getting, when Duterte ran for president, I started researching on how to deal with the drugs problem. Like for example, in Portugal, ang ginawa ng Portugal is hindi nila ginawang legal, but they decriminalized drug usage. That's why you can actually use drugs in public, and it lowered the drug incidents because most of the addictions actually are based on loneliness. Lonely yung mga drug, yung addiction is caused by loneliness. So ang nangyayari is that yung mga lonely people stopped using drugs kasi wala na. There's nothing really special. Kasi wala na silang kasama, parang nagiging ayan. Sorry, nawawala na naman yung mga tao. Ayun po. So yung sinasabi ko pong question dito is yun nga, very simple. Nag-research ako na sabi sa Portugal, because it's caused by loneliness, maraming when it became decriminalized, nawala ng novelty yung pagiging user nila, kasi nga 'di ba pag user sila, grupo-grupo, meron silang naging grupo-grupo, something like that. So nawala yung novelty. That's why drug use went down, okay? But in the Philippines, addiction is not caused by
Well, it's not caused by loneliness. It's caused by, just ko sino ba naman yung lonely sa Pilipinas? Ang daming tao. Sobra na nga tayong tao. Hindi nga dapat loneliness ang problema natin. Overpopulation. But the problem here in the Philippines is not because of loneliness. Addiction is because of what? It's because, number one, it's very available. It's always available. Number two, well, it's caused by circumstances. It's poverty. Kasi akala nila, pag nagda-drugs ka, hindi ka kakain, papayat ka, gaganda ka. Hindi naman totoo. Oh. So yun po yung masasabi ko na from my end, I don't think that we can follow Portugal's example. But I looked at the drug problem and I saw that, yun nga, I even asked Secretary Alunan, Rafael Alunan was having a meeting, was the guest of honor in one of the celebrations namin sa mga Duterte supporters after election. And I asked Secretary Alunan, and I hope Secretary Alunan will remember this. Sabi ko, Secretary Alunan, are we already a narco state? Sabi niya, sagot niya sa akin, almost there. Which is true. Why? Because even before the elections, alam ko na that the drug problem is very, very huge, large, great, grabe na talaga. And sad to say, that's the reason why I have to be honest with you, wala akong client na drug-related ang cases. Why? Because I stayed away from that. I have one client, pero hindi drug-related. Ang anak niya, na file ng estafa, I represented that anak. But I knew later on na, yun nga, engaged siya doon. But it was after the fact. Kaya wag niyong sabihin na I am protecting something else. I am protecting a client which happens to be engaged in the drug trade after I took in his son as client. Okay, ganun lang kasimple yan. Ngayon, kung bibigyan nyo ng ibang twist, I don't really care because I have nothing to defend. But yun nga po, sabi ko sa inyo, ang Senado, ang trabaho po ng Senado ay hindi mag-prosecute, hindi po mag-mulch ng prosecution, hindi po mag-unseat ng presidente. Ang trabaho po ng Senado ay mag-legislate. Ngayon, kung ano yung kailangan legislate, una, ang family code, baguhin nyo. Bigyan nyo ng karapatan yung mga bakla, maawa naman kayo. Baguhin nyo yung civil code, napaka-antiquated na. Yung revised penal code, ilang ulit nyo nang binayas yan, hindi nyo mabago-bago. Now, ang trabaho ng Congress ay gumawa ng batas. Hindi gumawa ng pera, gumawa ng batas. Kaya nga, masaya ako na may mga abogado diyang top-notcher ng bar, katulad ni Franklin Drilon, ni Senator De Lima, yung mga top-notcher. Meron ding mga top-notcher sa buhay na si Manny Pacquiao, meron ding top-notcher sa kalokohan na si Senator Trillanes, meron mga abogado like Alan Peter Cayetano, abogado ba si Kiko Pangilinan, oo, abogado din siya. Maraming abogado doon. So, dapat yun ang trabaho nyo. Gumawa kayo ng hayop na batas. O kaya, pagbaguhin nyo yung batas, gawin yung maganda yung batas, i-tweak nyo, gawin yung maganda, gawin yung hindi obsolete, hindi yung hanapan nyo ng butas yung presidente kasi walang butas ang presidente dahil lalaki siya, hindi siya babae. Ay, may butas pala sa likod. Oh. 'Di ba? Yun yung sinasabi ko. Yun lang po yung aking position as of this point. That's why I'm a little bit stressed seeing the investigations because this is turning to be a circus. Parang wala na nagbago, ganun lang din. Nung panahon ni Napoles, ganun din. Nung panahon ni Gato, ganun din. Yung parang una, kung hindi kayo totally kung hindi kayo totally objective to have an investigation, why do it? Kasi una, di pwede maging objective yung isang Franklin Drilon, isang Senator De Lima, kasi implicated din siya dun sa mga issue So how can she be objective? So out of delicadeza, sana wag na lang niyang gawin, 'di ba? Ako ma'am, lang to ma'am ha.
comment lang to, sorry po if I hurt your feelings. Pero sa totoo lang, oo, alam ko naman na if you cannot be objective, for example ako, kung dawit ako, or hindi man nadawit, but yung pangalan ko na ilagay doon, syempre ba't ako mag-investigate? Magmumukha akong, di ba? Lahat ng sasabihin ko may motive yun. Diba? Kaya nga ako talagang objective, talagang with my own heart when I said, nung tinag na yung San Beda doon sa mga yung mga comment, ako na mismo nagsabi, I'll take a leave because number one, isa ako sa dapat na paano nyo ma-investigate properly kung andyan ako, kung I'm still there, 'di ba? Hindi kayo magiging objective, 'di ba? So, and secondly, it is for my own peace of mind na hindi madadama yung institusyon na mahal ko, 'di ba? So, yun ang ginawa ko. Now, kung may delikadesa ka, ma'am, huwag ka na lang sumali dyan. Iba ang pa-investigatein mo, or let the DOJ do its job. If ever totoo man yan, why don't you file cases against President Duterte when in fact you had every opportunity when you were CHR chairman, but why were not cases filed? So yun po yung sinasabi ko na, at kung if naalala nyo dati, higa muna ako, sakit ang ulo ko. At kung nalalaman nyo dati na si GMA dati, have we had not learned the lesson in GMA na sinira ng constant bombardment of accusations against GMA. All of them have been dismissed. Why? Because number one, it may not be true, or number two, had it been true, there is no evidence to support it. Kasi hindi naman ebidensya yung sisigaw-sigaw kaya na magnanakaw, hindi naman ebidensya yun. Dapat may proof ka. Kaya nga ako, pag tumatanggap ako ng kliyente, tinatanong ko muna, may ebidensya ka ba? Hindi, nakita ko, attorney. May credibilidad ka ba na magsabi niyan? Yun ang pangalawang tanong, kasi marami pa rin sa'yo, nakita ko siya na ganito, nakita ko siya nagnakaw ng ganito, ganyan. Ikaw, may credibilidad ka ba mag-witness? Kasi, kung kayong dalawa lang, one person against the other person, it all will boil down to credibility, di ba? Kung yung witness mo, wala namang credibility kasi siya mismo magnanakaw, o siya mismo adik, di ba? Paano mo naman mapuprove yan? So, kahit ako, sasabihin ko sa kliyente ko, ma'am, medyo huwag ka na lang mag-ano ng panahon. At least may ganito ako. Tingnan natin kung ano yung probative value niyan. Baka naman, ang probative value niyan, ikaw lang madidiin yan. Self-incrimination yan. Hindi mo pwedeng gamitin yan in court, diba? So, yun po yung masasabi ko sa, how to stop it? Well, for as long as they are in office, they are also immune from suit. And if they are immune from suit, they can do everything they want. The bad thing about Filipinos is that ang dali-dali nating makalimot sa kasalanan. Tingnan niya. Binoto niya na naman ulit ang mga dating demonyo. Ako, I honestly, I have newfound respect for Alan Peter Cayetano. Crush ko na nga siya kaya Lani ba? Mandaka. Charot. Of course, I always respected Miguel Zubiri because of his legislative achievements on the environment. Because he promised it and he delivered it. And that's why we have the Rita Kalikasan, we have the Clean Air Act because of him. Okay, I support of course yung mga bago dyan, yet to be done. I kind of like Senator Grace Poe again because she has become a team player. Hindi siya nang huhusga, and in a way that's a good thing because it shows that she's a good sport, and I like that. I kind of like Manny Pacquiao because number one, not sa totoo lang, medyo well, what can you expect from a non-college graduate, diba? Who you elected as senator, but at least he's doing the job. He's trying his best to do the job.
So, at least na, 'di ba? Eh yung iba nga diyan, ang tatalino, tapos wala naman, nagmumukhang tanga, nagmumukhang kunghang, 'di ba? Sino pa ba? Yung iba, wala ako masyadong respect. Sino pa ba yung mga senador? Hindi ko senador lahat eh, kasi diamonds in the sky are true. Napakanta tuloy ako. Kasi nagre-reconnect eh. Alam mo yung mga senador dyan, sino ba? Si Dick Gordon? Yes, I like Dick Gordon. The name itself, Dick Gordon. I met Senator Dick Gordon before pa, when he was investigating the fertilizer scam. And he is really a good person. He is really a nice person. Ano pa ba? Sino pa ba? Yun yung mga nakikita kong magandang mga ano. Of course, yung iba, they have not really like proven themselves at this point. Senator Kiko Pangilinan, well, I still have not forgiven him for the juvenile justice law that he made. Totoo yun. Dahil kasi ngayon, ang daming kriminal na mga 16, 15 na pumapatay, walang nangyayari. Sila yung inuutusan eh. Ay mga bata kasi ang dali-daling hindi ako nanood, Marion, ng circus kahapon kasi nga alam kong circus eh. Oo. Well, yung kay Manny Pacquiao, wag naman natin sabihin na hindi siya magnanakaw. Hindi siya magiging magnanakaw. Too early to say, but at least at this point, he's trying his best. Kasi 'di ba? If you start kung ang starting ni Nadrilon ay 1,000, ang starting ni Manny Pacquiao 2. Kung umaabot naman siya sa 800, malaking bagay na 'yun. Yung 1,000 ka, bumaba ka sa 900, kahit mataas ka pa kay Manny Pacquiao, mababa pa rin yun dun sa kapasidad mo kasi top notcher ka ng bar eh. 'Di ba? Yun lang naman yun ang simplified statement ko diyan. You should expect De Lima, beautiful in the sky. Ayan na. 'Di ba? Ontiveros, wala akong comment. Ayun. Oh, yun. Si Pimentel. Yun, si Coco Pimentel din. Okay, of course, Coco Pimentel is a bar top notcher. Expect good things from him. And, well, Gatchalian, no comment. Gatchalian is the spokesperson for Grace Po, diba? So, and he's comes from a very rich family in a very poor community or a very poor region when he was congressman, and that area is still poor at this point. So what can I say? Dapat sa yaman niya na ipayaman niyang Valenzuela, diba? Eh ngayon, bakit pa yun binabahang Valenzuela? Tanong ko lang. In my own perspective, as a person, I know Secretary De Lima. As a person, as a politician, I don't like her as a politician. But as a person, well, I give her the respect due because she's a Bedan and she's a bar top notcher. Yun lang. But as a politician, hindi ko masyadong gusto yung kanyang policies and yung kanyang decisions. Yun, I have been very honest about that. Ligarda, no comment. Pag no comment yan, meaning sabihin, I have nothing good to say. What about Sani Angara? Well, Sani Angara is cute, diba? And Angara is, well, if you notice, he has good laws. Like, yung pag-lower ng income tax and everything. So, he does think. And he is an intelligent person. Of course, Senator Miriam is not a senator. Diba? Nung may sakit na si Madam, huwag na natin siyang idamay dito. Kasi Diyos ko, pag nakita niya ito pinagagagawa, baka atakin, Diyos ko, baka matuluyan si Madam. Huwag na lang. Kaya let us insulate Senator Santiago from this circus, diba? Yun. Trillanes, wow. You know how I feel about Trillanes. Everybody knows how I feel about Trillanes, you know. If you let a rebel or a criminal get elected to the Senate, you expect criminal acts in the Senate. Ganun lang yan. Well, Senator Drilon is one of those
ever fixtures in the... Siya na ata yung isa sa mga haligi dyan sa Senado, sa laki ng katawan niya. And the reason why he is there is because, well, as my friends would love to call it, he is a political butterfly. He likes to jump from flower to flower to flower to flower. That's why he stays. So is it bad about his character? Well, Senator Ping Lacson is, for me personally, I have nothing against Senator Ping because number one, he cannot be dictated. He cannot hindi mo siya makokontrol. Porket siya ganito siya, hindi ibig sabihin aayon siya sa iyo. May sarili siyang burat. Yun ang sinasabi ko. May bayag siya. Yun lang. Gusto ko pa naman yung taong may bayag. Literally, hindi. Yung totoong may bayag, yung may paninindigan, yung pag sinabi mong ganito, ganito na. Kasi ako, may bayag ako. Pag sinabi mong ganito, ganito yon. Diba? Did I ever desert Mayor Duterte? Even before, never. Simula pa lang, nagsabi akong boboto, never ako nag-back down. Kaya pag sinasabi mong hindi ako staunch supporter, please check your facts. October pa lang, November. Even before that, my friends know that I am a supporter already. Dati, syempre, dati, long shot, diba? But I always admired Davao because I've always been to Davao. I grew